Hello everyone, ayan, I'm back. This is Juan Arceo from Taiwan, ayan. Good morning, and good evening, ayan, sa lahat po. Lalo na sa mga OFW na kagaya ko, ayan. Bibigyan po natin ng isang maikling reaksyon ang episode 8 ng teleserye or serye ng Rochelle, love team na Rochelle, di ba? Sino dyan ang katulad ko na habang nanonood ay mag-isang tumatawa, di ba? Natutulog yung alaga ko at kaya walang nakakakita sa akin. So mag-isa akong tumatawa dito at katabi ko ay electric fan. So ayun guys. Tawan-tawa ako kay Dr. Love. Si Dr. Love, pinalabas ng pinto. Pinalabas ng pinto ni Kalinga Prab, no? Kasi nga hindi na nga nila isinama si Dr. Love at gawa ng maraming naiinis at request ng mga karamihan ng mga viewer ay wag nang isama si Dr. Love, no? Marami kasi nga alam niyo yung mga dalang-dala sa istorya ng love team na Rochelle. Talaga naman kasi nakakakilig sa sobrang lakas ng impact ng chemistry ng love team na to. So, dahil sa papel or role ni Dr. Love na isang isa siyang kontrabida, hindi parang kundi kontrabida na nga siya, no? Hindi kasi naiintindihan guys ng iba or naiintindihan man ng iba pero ayaw nilang masira yung mood nila, yun nga hindi rin natin masisi kasi nga dahil iyon, ayaw nilang masira, dun sila sumasaya, doon tayo sumasaya sa love team nitong nakikita natin na kaswitan nitong love team na Rochelle. So ayaw natin ng merong kontrabida, ayaw natin may kumukontra, ayaw natin na parang masasaktan or ayaw natin ng mga parang madi-disappoint si Ruel kasi meron diyang ano pangalan nung isang guy na kasama ni si Patrick pa nga ba yun? Tama ba ko? Kung hindi ako nagkamali, Patrick nga parang yun yung pinakamanok niya para kay Rachel. Siyempre, ayaw natin mga viewers na mga fans ng Rochelle na sasamaan loob or magsiselos itong si Dudong Ruel, 'di ba? Ay napakabait pa naman na tantahimik ni Dudong Ruel na ay nako basta. 'Di ba? Pero ang dami guys, no? Ang dami talagang nakakakilig moment dito sa episode 8 na to. Katulad nung ang past talk nila, marami silang similarities na isa sa mga sign pag maraming similarities na yung maraming bagay na pinagkakasunduan ng isang couple, no? Pag dumating yung panahon na couple na nga silang dalawa talaga na officially sila na, no? Na yun na nga kumbaga yun yung tinatawag na meant to be or parang tinadhana, 'di ba? Destiny or pinagtagpo or match, kumbaga match nga sila dahil maraming bagay na yung magkakasundo sila na isa yung gusto nila, no? Hindi sila magkasalungat. Siyempre, pag magkasalungat ng gusto, ay ayoko niyan, ay gusto ko yung ganito. Siyempre, malabo yan na magkatuluyan. Pero pagka ganyan na maraming bagay na napagkakasunduan or iisa lang ang gusto nila, no? Katulad halimbawa day night or yung panggabi basta isa lang yung mga pinipili nila at ito namang si Roel ay handang-handa talaga na talagang makikita mo kay Roel at mararamdaman mo yung sincerity niya na talaga bang magnet yung puso niya para bang totoong parang sincere talaga na para bang kahit ba sinasabi ni Kalinga Prab na director siya or yan ay serye lamang, yung mga artista lang yan ang love team na Rochelle, no? Pero makikita at mararamdaman nating mga viewers na etong si Roel sincere, yung nasa loob niya talagang sincere siya
hindi lang bilang artista, hindi lang bilang ginagampanan niya yung as a Dudong, as a Ruel, kundi ako, para sa akin, nakikita ko yung sinseridad niya sa magandang dilag na silangga. Ano, Rachel? Yon. At ganun din naman si Rachel, lalo na pagka nagkakatinginan sila. Makikita mo naman talaga na alam mo yun, na gusto nila yung isa't isa, in short. Yun na yun. Diba? At etong si Ruel, kung sakasakali na maging sila na officially or dumating na yung time na kahit na kung mag-18 pa nga lang itong si Rachel, siguro malayo-layo pa yun. Kung halimbawa na ikakasal na sila, ay nung tinanong ni Kalinga Prab na saan gusto magstay or sa Malalag or sa Daet, mabilis na sumagot si Rachel kung siya ay family-oriented at love na love niya ang kanyang mga kapatid at lalo na ang kanyang papa ay never niyang iiwanan kumbaga. So, mabilis siya sumasagot na Daet. At ito naman ay hindi sinalungat ni Ruel dahil nung tinanong naman din ni Kalinga Prab, si Ruel ay talagang sumagot siya din ng mabilis na Daet na rin. Although, sa kultura or sa ano ba tawag dito, sa kaugalian nating mga Pilipino ay pag nag-asawa na or nagsama na ang isang couple, no? Husband and wife na, mostly talaga sa kaugalian nating mga Pilipino ay kung saan yung lalaki ay kumbaga kung yung lalaki kasi ang sinasabing kariton at yung ay mali, yung kariton pala ang sinasabing babae at yung si husband or yung lalaki ang kalabaw. So kung saan yung kalabaw, doon dapat yung kariton. Pero dahil itong si isa sa pinakamalakas na magnet siya sa katauhan ni Rachel, itong si Dudong Rowell ay ang pagiging family-oriented ni Rachel. So, dahil naiintindihan niya agad-agad, walang kuskus balungos, ay sinagot niya na Daet din siya. Dahil naiintindihan niya na hindi ganon kadali na iiwanan ni Rachel kung sila ay kasal na or husband and wife na nga at magsasama na at kailangan ng bumukod. Pero doon pa rin sila sa Daet. Yun at agad-agad ay walang isip-isip, walang kuskus balungos na sumagot na Daet na rin siya. So, yun guys, abangan natin. At kahit na ano pa, nakakaano no? Basta, yun na yun. Hanggang dito na lang kasi lumahaba na yung aking kuda. So, hanggang dito na lang guys. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe my channel. Wanna say yun. Hit na rin po ang notification bell and para naman ma-notify kayo sa mga aking videos, sa aking mga kuda-kuda dito. Ayan, more on Kalinga po tayo ngayon. So, ayan guys. At huwag pong kalimutan na laging i-watch, lagi nating suportahan po ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang and si Ate Edna Vlog, ang kanyang darling at ang kanyang poging anak na si Kalinga Prab, ang direktor ng Rochelle ng mga love team ng Kalingap at sa lahat-lahat pa ng mga vlogger, charity vlogger, ayan, kahit po si Dr. Love, syempre, suportahan po natin yan. Huwag po natin masyadong seryosohin guys. Sana maintindihan natin na si Dr. Love po ay isa, kumbaga sa ulam. Ang ulam, alam niyo yung ulam na sweet, sweet and sour. Ayan, sweet and sour. Sweet and sour and spicy pa nga. So sabihin na lang natin na si Dr. Love, hindi sasarap yung menu na sweet and sour kung walang sour, no? Kung walang asim. Sabihin, ipapalagay na lang natin na dun sa ulam na yon hindi mo yun makakain kung walang maasim. Kaya nga sweet and sour. So, sa teleserye ng Rochelle, ay yun. Kung hindi siya maanghang, siya yung maasim, si Dr. Love. So, wag po tayo masyadong ma-hate kay Dr. Love, ano? Wag natin masyadong seryosohin. And syempre, ano-ano lang naman yun, no? Ganon-ganon lang naman yun. Basta good vibes lang. And yun. Ayan na, humaba na naman ang kuda nitong si Warner sa yun. Hanggang dito na lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!